nakarating, pinaparamdam sa iyo ng Lord kanyang biyaya, ang kanyang presensya, sama ang kanyang Espiritu Santo. At higit sa lahat, mga kapatid, ang pagsama ng Lord, hindi lang niya sasamahan ka, kundi meron pa siyang hinandang magandang bagay po sa atin. I believe may mga kakausapin ng Diyos sa umagang ito sa magitan ng kanyang mga salita. Sige po, tayo po yung mukot manalangin. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay kang mabuti, Panginoon, sa aming buhay. At muli, Lord, kami lumalapit at papakumbaba sa inyo. Humihiling na ang awat habag. Humihiling, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo na lumukob po sa amin at pagbubukas ng aming mga puso para sa pakikinig ng iyong mga salita. Dalayan ko, Diyos, ang iyong mga salita ay maging pagkain ng aming mga kaluluwa, maging kalakasan namin ito lahat. Salamat po, siyang gamitin mo, tago mo siya. Ikaw lamang, Diyos, ang masilayan. At dalayan ko, Lord, ano mang humahad lang na gawa ng kaaway, amin pong tinatali ito para hindi siya makapenetrate. Alisin niyo po, Lord, yung espiritu ng katamaran, espiritu ng antok o ano paman, at manatili po kami na alive, buhay sa iyo pong mga salita. Muli, aming nga pong pinupuri, sinasamba. Bless your word, Lord, or glory belongs to you. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Okay, so salamat. So babasahin ko lang itong isang kwento sa Bible. Um, alam to ng marami, mga kapatid, ang istorya po ni Esau at ni Jacob. So, yun po yung ating topic ngayon. So, dito na lang tayo mag-start sa chapter 25, verse 23 na tayo. Medyo masama tama natin ngayon eh. And the Lord said to her, 2 nations are in your womb. 2 people shall be separated from your body. 1 people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. So when her days were fulfilled for her to give birth, indeed, there were twins in her womb. And the first came out red. So medyo kulay pula. He was like a hairy garment all over, and they called his name Esau. So medyo mabuhok to. After his father came out and his hand took hold of Esau's heel, so his name was called Jacob. So Isaac was 60 years old when she bore them. So lahat ng 60 pataas, magsabing amen. May pag-asa ka pa. So the boys grew and Esau was skillful hunter. So lumaki na yung dalawa, man of the field, but Jacob was a mild man, dwelling in tents. Ganun lang, chill-chill lang si Jacob. And Isaac loved Esau because he ate of his game, but Rebekah loved Jacob. Now Jacob cooked a stew, and Esau came in the field, and he was weary. And Esau said to Jacob, please feed me with the same red stew, for I am weary. Therefore his name was called Edom. Diyan galing yung salitang Edom. Diyan galing yung mga Edomites. But Jacob said, sell me your birthright as of this day. And Esau said, look, I am about to die. So what is this birthright to me? Then Jacob said, swear to me as of this day. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. And Jacob gave Esau bread and stew of lentils. So sabaw lang halos ito eh. Parang lugaw lang to sa atin eh. Then he ate and drank, arose and went his way, that Esau despised his birthright. So, yan yung pag-uusapan po natin ngayon. Very important to because, as we are living in the last days, kailangan ma-open up yung ating mga mindset
for a better things, 'di ba? Ano ba yung mas mahalaga o mas importante sa last days na dapat natin pagtuunan? So, ang pamagat natin, wag mong i-trade yung birthright mo. Wag mong i-trade yan, wag mong ibenta yan sa lugaw. Kaya kung ano man yung meron dyan, sa chocolate, basta wag mong ibenta. Tingnan mo yung katabi mo. Di mo sa kanya, wag mong ibenta ang karapatan mo. Okay? So, bago kayo umupo, sabihin niyo sa katabi niyo, peace be with you. Okay? Para dumiretso na yan sa kapayapaan. So, sige po, upo tayo. Hanap tayong magandang pwesto para po. Okay, good morning po sa ating lahat. Samahan tayo ng Diyos, mga kapatid, sa umagang ito. Dahil alam ko, may mga hinanda ang ating Panginoon. At gusto ko, mga kapatid, sa biyaya ng Lord, makita natin ang pinaka-importante, mahalaga, especially sa ating pong paglilingkod sa Panginoon sa huling mga araw. Nung tayo po'y na-born again, mga kapatid, isa sa binigay na magandang bagay ng Diyos sa atin, hindi lamang po yung kaligtasan, pati po yung karapatan natin na waging anak ng ating Panginoong Diyos. So, ganun kahalaga yung salita ng ating Panginoon. Ganun kahalaga yung kaligtasang tinanggap mo. And it so happen, mga kapatid, medyo nadidelikado yung ibang mga Christians. Dahil, alam mo yon, na ipagpapalit natin madalas o na ibibenta natin yung atin pong kaligtasan, yung atin pong pagiging Kristiyano sa kung anong mga temporaryong bagay po dito sa sanlibutan. Itong pag-uusapan po natin, mahalaga po ito dahil pangalawa, ito'y kumakatawan hindi lang po sa karapatan natin bilang mga anak ng Diyos, karapatan natin bilang mga Kristiyano, kundi bilang mga Kristiyano, makita mo rin yung halaga mo. Kasi bagamat may alam tayo, alam mo anak ka ng Diyos, kaya lang nakakalimutan natin yung halaga po nito. Kaya nangyayari po, natatarget po yan ng kaaway, inaalis po sa atin yan. So many reasons or tactics na ginagawa ng kaaway, basta maagaw niya yan o matanggal niya sa iyo, that is the more important thing po para po sa kanya. Yun daw yung pinakamahalaga sa kanya. Okay? Ang chapter 25, mga kapatid, kasi nagbubulay-bulay po ako. Ang Genesis kasi, Book of Genesis, ay 50 chapters po yan. Sa simula, nakalagay po doon, in the beginning, God. So, nagsimula po sa Diyos. Tapos, nag-end po, mga kapatid, ang Genesis. And Joseph died. So, from the creation, nagbigay ng buhay, nag-end po siya sa kamatayan. Okay? Pero yung kalagitnaan ng kwento, mga kapatid, chinek ko po siya, dahil nagpipray ako sa Panginoon, ito po yung kalagitnaan ng istorya. So parang nireveal sa akin ng Lord that the Lord is the author of everything in your life, even the life itself that we have. Siya po yung author talaga nito. Siya yung nagpasimula sa iyo. And we know already the ending. Kaya lang yung sa pagitan po nun, yun yung mabigat pong kwento, mga kapatid. Di ba? Yun yung magandang kwento na dapat din matuklasan. Inilagay ng author, at hindi po yan aksidente, inilagay ng author ng Genesis sa gitna yung birthright na kwento ni Esau tsaka po ni Jacob. Dahil magandang talakayin po yan sa ating mga mananampalataya. Kasi nga naman, alam natin ang ending natin, but unfortunately, mga kapatid, yung gitna, doon po tayo nagkakatlo. Maraming sumasablay eh. Although alam mo na yung ending at merong magandang bagay nanda, kaya lang, natitrade po natin yung ating pong mga kaligtasan, yung ating karapatang tawaging anak ng Lord. Kaya dito sa pag-uusapan po natin, ay
halimbawa po ito o warning po ito ng Biblia, itong kwento po ng magkapatid na ito. So actually, isa to sa pinaka-importanting kwento sa Book of Genesis. Kasi may mga ni-reveal ang Lord po dito when it comes do sa tinatawag pong pagiging sovereign ng ating Panginoon. When we talk of the sovereignty or the sovereign plan of God. So, merong planong maganda ang Diyos. At minsan, hindi natin yung nakikita. Dahil akala natin, pag may pangit na nangyayari, ay wala nang istorya. O baka tapos na. Hindi po ganon sa sovereignty ng Lord. Bakit kanya? Kasi mga kapatid, doon sa plano ng Lord, akalain nyo po, ang gamitin ng Lord, mga kapatid, ay walang iba kundi yung mandurugas. Diba? Si Jake, ibig sabihin kasi ng Jacob, mandaraya, mandurugas. So, pag kayo magpapangalan ng anak ninyo, pwede naman Jacob, maganda pakinggan. Kaya lang, pag titrace mo yon, masama ibig sabihin nun. Okay? Ngayon, pangalawa po, yung halaga ng atin pong spiritual inheritance kung tawagin. Yung ating minana o binigay ng Diyos po sa atin. At ang pangatlo, mga kapatid, dito sa istoryang ito, yung panganib o danger na pina-prioritize natin o na maraming mga Kristiyano, yung mga temporaryong bagay po dito sa mundong ito, dinidesire natin yung temporary blessings sa buhay na ito over sa mga spiritual blessings ng ating Diyos na buhay. So, ang kwentong ito, mga kapatid, ay hindi lang po kwento ng dalawang magkapatid. Okay? Hindi lang siya kwento ng mga anak ni Rebecca at ni Isaac. Ito po, mga kapatid, ay kwento ng pagpapahayag patungkol po sa dalawang klasing behavior o pag-uugali ng mga tao o ng tao sa mga binigay na pangako ng ating Panginoong Diyos sa atin. How we treat the promises of God or the promises blessings of the Lord our God. Yan talaga yon. Ano yung behavior mo doon? Paano mo yun pinahalagahan? Okay? Now, pag sinaysay po kasi natin to, pag tiningnan nyo yung historical backdrop po nito, yung background niya, sa kanila po mga kapatid, o doon sa kwento, sa paunang bagay, may pinakita na kagad pangako ang Diyos sa kanila. Ang tawag po doon ay covenant ng Lord at nagbigay siya ng covenant family kay Abraham. Si Abraham, lolo po nila to lolo ng magkapatid. So, bago pa dumating tong mga to, may promise na ang Lord sa kanila. At ang mga pangako ng Lord, mga kapatid, una, tatawagin po silang alin? Piniling bayan o mga chosen people. So, sa daming magiging tao sa mundo, sila po yung pinili. So, regardless yun. So, sovereignty kasi yun ng Lord. Wala tayong pakialam doon. Pangalawa, mga kapatid, dahil sila'y pinili ng Diyos, nagtalaga ang Diyos sa kanila ng espesyal na lugar. Ang tawag po doon yung promised land. Actually, yung Israel na yan, ngayon, yan yun Yung promised land, Canaan ang pangalan po niyan. Diyan talaga sila nakatira. Noong unang panahon, malaki pa po yan. Ngayon kasi may mga nakapasok na di nila napaalis. Hanggang sa panahon natin, mga kapatid, ay meron ng ibang namamalagi. Ngayon, lahat yan ay para talaga sa Israel. Pangatlo, mga kapatid, yung pagpapala ng Diyos when it comes to spiritual things. Hindi po binibigay ng Diyos lahat yun sa tao. Kung naalala niyo po yung kwento sa chapter 15 ng Matthew, Luke, kung daw nagkakamali, yung lumapit po yung babae sa Panginoon, yung Syrophoenician woman, paglapit niya doon, humihiling siya sa Panginoon. May sakit yung anak ko, pagalingin mo. Hindi siya pinansin ng Lord. Lapit uli siya, tulungan mo ako, Lord. Tinataboy siya ng mga apostles. Tapos yung pangatlo, paglapit niya, sabi ng Panginoon, yung tinapay ko, hindi para sa inyong mga aso. Ang bigat. Okay? Sabi ng Panginoon, magsidako kayo, humayo kayo,
Pero wag kayong pupunta sa mga hintil. Ang puntahan lang ninyo ay alin? Mga naligaw na bayan o naligaw na mga tupa ni Israel. So basically, mga kapatid, we are not belong doon po sa promises ng ating Panginoong Diyos na buhay. At ang pangapat, mga kapatid, sila po yung piniling bayan na panggagalingan ng tagapagligtas. Imagine niyo mga kapatid, kung gaano sila kapag pinagpala yung Panginoong Yesukristo na magliligtas ng buong mundo sa kanila isisilang. Imaginin mo kung anak mo yun, mga kapatid. Di ba? Hanggang ngayon, kilalang kilala si Mary. Hanggang ngayon, ginos nga siya ng ibang mga tao eh. Kasi ganun ka-regard ang pangalang yan. Ganun kataas ang pagpapahalaga nila. Kasi sa kanila talaga nang galing. Tapos sa bayan ng Israel nang galing. Actually, mga kapatid, isa sa pinakamataas sa tourist attraction po o sa tourist revenue sa kanila ay sa buong mundo, I mean, ang Israel. Sila talaga yung puntahan eh. Pero pag pupunta kayo sa Israel, mga kapatid, hindi naman talagang magandang lugar ang Israel when it comes to yung mga tanawin. Hindi. Mas maganda pa Pilipinas. Marami tayong magagandang dagat, mga halamang lupa, halamang tubig, mga anyong lupa, amoy lupa. So maraming ganyan dito sa Pilipinas. Pero bakit sila'y puntahan ng mga tao? Kasi yung Panginoong Yesukristo, yung istorya sa Bible, doon po madalas naganap sa kanila. Kaya milyong-milyong tao po ang pumupunta po doon. Okay? Tapos mga kapatid, hindi lang yung Messiah nagbigay ng pinaka-climax sa kanila, makikita nyo po dito na doon sa covenant ng Lord na hanggang sa ngayon, pinagpapala sila ng ating Panginoon. Isa sa mga pinapanood ko po yan sa YouTube, kung paano nila dinidevelop yung kanila pong tigang na lupa o yung lupang buhangin. Ngayon, isa sa mga first class na agriculture meron po mga kapatid sa buong mundo, yung Israel. Kasi kaya nilang magpatubo ng mga magagandang mga halaman, ng mga gulay. Sila yung mga exporter talaga mga kapatid. So, pwede nyo i-check yan. Panood kayo ng YouTube. Wag puro sikong pinapanood nyo. Okay? Tapos, ito'y sabi ng Panginoon kay Abraham. Nalagay ko ba? Sabi niya, ayan, balik mo yan. Diyan po sa Genesis chapter 12, 17, tsaka 26. Doon sa chapter 12, mga kapatid, pinangakuan si Abraham dyan ng ating Panginoon. Sa'yo, magmumula ang lahi, bibigyan kitang pagpapala, lahat ng mga pagpalain mo, pagpapalain ko, lahat ng susumpa sa'yo, susumpain ko. So, ganun yung kwento po dyan, mga kapatid. Kaya, ang tawag po dyan ay covenant ng Lord. Pangalawa, mga kapatid, yung halaga po ng birthright. Okay? Nailagay ko ba yan, Atiban? Hindi, no? Sige, dyan na lang. Yung birthright, yung pagiging panganay. Sa Eastern culture po kasi, sa ancient Near Eastern culture, ang firstborn na lalaki, anak na lalaki, ay napaka-importante po sa kanila. Meron po itong tinatawag na double inheritance. Yan, yung tatlong yan. Then family leadership, tsaka spiritual privilege. So doon sa double inheritance, isipin mo pag panganay ka, ang partihan lagi nun, dalawa sa'yo. So big time. Kung 100 mga kapatid ang papartihin, so 66% ang nasa sayo kagad doon. So, medyo maganda ang kalilalagyan. Kaya itong si Iso, siya yung panganay, target na siya kagad ni Jacob. Ang totoo mga kapatid, bago pa lang ipanganak tong dalawang ito, doon sa prior na talata, habang sinisilang po si Iso, hawak-hawak niya po yung sakong, talampakan, yung heel. Ano ba yung heel sa Tagalog? Hillsong. Sakong. Hawak-hawak po niya. Ayaw niyang palabasin. Kaya yung mga baby, may utak na yan eh. Kala nyo lang ganyan, minsan dadramahan lang kayo niyan. Pero si Jacob, ganun ang nasa isip nun. Bakit? Kasi gusto niya siya yung unang ipanganak. Tapos,
leadership. Bagay sa atin naman kung sino panganay, siya talaga yung wala na magulang. Ako panganay, mga kapatid eh. So, big time tayo. Pero ngayon, nag-iba na yung kultura eh. Kung sino daw ang mapera. Tsaka kung sino yung mataray. Ngayon, ang masungit sa amin, si Katkat. So, pinapagalitan ako nun. Palit na kami. Ikaw na panganay? Sa pangatlo, mga kapatid, yung spiritual privilege. Hindi lang po yan simpleng ah, pag inanoint kayo, leadership sa tahanan, mangunguna sila, tagapanalangin, kung merong ipipresent para maglingkod, inuuna po agad yun, mga kapatid. Ganon kahalaga. Kaya nga si David, hinuli yun eh. Kasi bunso po siya, inuna kaagad yung mga big time niya, mga kapatid, yung panganay. Kaya lang sabi ng Lord, hindi yan. Okay? So, etong mga ito, ay mahalagang mabalikan po natin. Bakit? Kasi sa pag-aaralan po natin, kailangan ma-establish sa inyo, sa ating isipan, kung gaano kahalaga yung birthright, yung karapatan ng iyong pagiging panganay o kaya karapatan ng iyong pagiging anak. Okay, now punta tayo sa lessons, mga kapatid, na dapat natin talakayin. Now sa chapter 25 verse 23, the first thing is the sovereignty of the Lord our God. There is here a declaration. And the Lord said to her, two nations are in your womb. Sabi niya, dalawang bansa ang nasa sinapupunan mo. Ang hiwaga, no? Pero mo, daladala mo sa tiyan mo, dalawang bayan, dalawang bansa. Two people shall be separated from your body. One people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Now, kanina, binigay ko yung background sa inyo na yung panganay, sila yung big time, sila yung bida, sila yung may double portion ng inheritance. Kaya lang pagdating sa 25, mga kapatid, parang may nag-iba, o hindi kundi nag-iba talaga. Kasi sabi ng Lord mismo, merong dalawa diyang isisilang. Nagbabanggaan yung mga bata dyan, hindi lang talaga sila isisilang na sanggol, kundi mga bansayan na may kakatawanin. Kaya lang pagdating po sa dulo, sabi niyang ganon, yung matanda ang maglilingkod sa mas bata o sa bata. So dito parang sa kultura po nila, mga kapatid, ay parang tinatanggal na o binabasag ng Lord ang alin? Yung kanila pong kinagisnan. So bakit kanya? Kaya nga ang tawag po dyan is the sovereignty of the Lord our God. See, nag-declare ang Lord, bakit kanya? Kasi dito, mga kapatid, ang sovereignty ng ating Panginoon ay merong pong dahilan. At hindi lang to dahilan, mga kapatid, kundi purpose na magdidetermina hindi ng iyong kinasanayan, hindi ng iyong kultura, hindi ng inyong tradisyon, kundi pag merong gustong pangyarihin ang Diyos, walang pwedeng pumigil po doon, mga kapatid. Naintindihan ninyo? Bagamat si Iso ang panganay, pero hindi siya ang tinawag ng Lord para panggalingan ng lahi ni Israel. It was Jacob. So dito pa lang magkakaroon ka na ng matinding lesson. And sometimes, mga kapatid, we are bound, tali tayo, of so many traditional or cultural tradition natin. Marami sa atin, tali tayo saan? Sa religious, tawag dito, yung nakasanayan natin. Marami sa atin, mga kapatid, we follow yung mga step-by-step rules. Alam ko sa Lord, mga kapatid, hindi ganon. May mga pagkakataon nangyayari yun, pero may mga pagkakataon, hindi po. See, ang Lord, pwede niyang gamitin ng kahit sino, basta gusto niya mapangyari, ang gusto niyang mangyari. Naintindihan niyo po? Sa daming mga himala, sa daming kwento sa Bible, magugulat ka kung paano kumilos ang ating Panginoon. Sino ang ginamit ng Lord nung pakainin si Elijah? Uwak. Imagine, Ravenna, rather, kung daw nagkakamali. Sino, mga kapatid, ang ginamit ng Lord
para mangaral sa Egypt. Si Moses, uutal-utal, mas magaling si Aaron. Sino yung tinawag niya na maghari at pamalit kay King Saul? Si David na bata. Si Josiah, 8-year-old, ginawang hari ng Diyos. Lahat ito'y sa kapangyarihan ng Lord. Bakit? Sabi ni Pablo, pag ang Diyos, mga kapatid, tumawag, tinatawag niya yung mahihina, tinatawag niya. Bakit? Kasi ang purpose niya, ang dahilan niya, para yung mga taong ito ay lalong magtiwala sa Kanya. Yung mga taong ito, mga kapatid, makita sa kanila ang glorya ng Lord na hindi sa lakas nila, kundi sa lakas ng Diyos na pangyayari ang mga bagay. And that's what we call sovereignty of the Lord our God. Kaya sometimes, minsan nagtataka tayo, Lord, bakit kaya ganon? Yung inaasahan ko, Lord, wala na. Bakit kaya ganon? Yung inaasahan ko, lumipas na. Hindi mo alam, may mas maganda palang plano sa iyo ang ating Panginoon. Naintindihan niyo po? Bakit minsan, Panginoon, yung lalapitan ko na pinag-pray ko ay wala, yung pa naman yung inaasahan ko, hindi mo alam, may mas maganda palang plano sa iyo ang ating Panginoon. Naiintindihan niyo po? Maraming ganyang kwento sa Bible. Si Naaman. Sino si Naaman? Saan gumaling si Naaman? Pumunta siya, mga kapatid, kay Elisha. Pagpunta niya, mga kapatid, doon sa man of God, hindi nga siya hinarap Ano sabi sa kanya ng tauhan? Magsawsaw ka doon, lumubog ka ng 7 beses doon sa Ilog Jordan. 7 beses lulubog siya. Imaginein mo, mga kapatid, may ketong kasi yung taong yung gusto niyang gumaling. So sinunod niya, although nag-aalangan siya, but at the end of the day, sinunod pa rin niya, bumalik yung kanyang magandang katawan. Gumaling tong taong ito. And it so happened, mga kapatid, na yun yung purpose ng Lord. It so happened, yun yung sovereignty ng ating Panginoon. Kaya paano natin may tuturo at sisisihin ng Diyos o aalisin ng tiwala sa Kanya? Samantalang baka mamaya yung nangyayari sa iyo, pinahihintulot talaga ng Diyos yan. Naiintindihan po ninyo? Buhay pa kayo? Imagine ninyo na tawagin si Jacob para paglingkuran siya ni Esau. So ang purpose ng Panginoon, hindi yan nadidetermina ng tradisyon natin, hindi yan nadidetermina, mga kapatid, ng kultura natin, na kahit ano pang bagay, mga kapatid, sa buhay na ito, basta merong purpose ang Lord, pangyayarihin niya yan sa buhay natin. Imagine nyo na piliin si Jacob, isang tao na merong malalim na alam mo yung tawag na hindi naman siguro masasabi natin masama o may masamang layunin, pero pinili pa rin siya ng Lord. Di ba? Yun ang gusto ng Lord Sovereign ang ating Panginoon. Kaya wag na kayong magtaka minsan, may mga negatibong nangyayari sa atin. Wag na tayong magtaka, ba't sinilang ka sa pamilyang yan? Wag na kayong magtaka, mga kapatid, bakit may ganitong bagay sa inyo, may sakit. Minsan, sasabi natin, Lord, bakit kaya ako may sakit? Ba't ganito pa yung natanggap ko? See? Yung pala, ang gusto ng Lord, mas lumapit ka ng lumapit. Bakit? Kasi nung wala tayong mga sakit, hindi natin siya napapansin. Pero nung may sakit na tayo, tawag tayo ng tawag sa Lord, di ba? Hindi ka pa naman kinukuha ng Lord. And granted, kinuha ka ng Panginoon dahil may sakit ka. Di ba mas maganda yon, mga kapatid? Kasi nasa piling ka niya, kesa naman ang lakas-lakas mo, kinuha ka ng Lord, wala ka sa piling ng Lord. See? Mas importante, mga kapatid, sa Diyos, yung kaluluwa mo. Mas importante sa Kanya ang kaligtasan natin. Kaya may mga negatibong nakikita tayo, pero sa harapan ng Diyos, mga kapatid, hindi po yan negative. Yan po'y isang napakagandang biyaya sa atin. Kung magtatanungan lang tayo, ang una siguro natin may tatanong, bakit niya pinahintulutan ng demonyo pumasok sa ahas? At nilapitan siya ni Eva at ni Adan. Bakit doon nagsimula pa ang kasalanan? Ang dami nating mga tanong. But at the end of the day, ang purpose pala ng ating Panginoon, walang iba kundi magpadala ng tagapagligtas. Dahil may maganda siyang plano po sa atin. That's the sovereignty of the Lord our God. Kaya hindi yan pipigilan ng kahit na tradisyon nila Jacob, tradisyon ng ancient Eastern culture,
Wala lahat yan. Dahil ang Diyos pag kumilos, mga kapatid, pangyayarihin niya. Kaya huwag ka nang magtatampo, huwag kang magtataka, huwag kang mag-aalangan, lalo ka magtiwala sa ating Panginoon. Naintindihan niyo po? Ano sabi diyan, Ate Val? See? Ayun na nga, sinabi ko na yan. Now, ito yung sabi ni Pablo, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us to adoption as sons in Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Tingnan nyo maigi. Bago pa nilikha ang mundong ito, nasa isipan ka na ng Lord. Pinili na tayo ng ating Panginoon. Kaya it's not an accident, mga kapatid, na nakarating ka sa church. Ngayon, ano yung nagiging aksidente kapag hindi ka nakakarating sa church? Kapag pinipili natin lumalayo, doon tayo delikado. Kasi ang pagpili sa atin ng Diyos, mga kapatid, paglingkuran talaga siya. Buhay pa ba kayo? See? Yun yung pagpili. Even before the foundation of the world, ang pangalan mo, mga kapatid, alam na ng Lord. Si Cyrus, 100 taon bago dumating sa Israel, bago nila talunin ng Babylonia, sinabi na yun ng Panginoon, eksaktong pangalan. Pag binasa nyo Isaiah, imagine ninyo, alam nyo na yung mangyayari. Kaya, huwag ka na magtataka, mga kapatid, pag may nangyayari sa inyo hindi maganda. Kasi akala mo lang hindi maganda, pero parte yan ng buhay po natin. Parte yan ng paghuhubog natin. Ayun no, according to the good pleasure of His will. Ang Lord kumikilos siya, mga kapatid, sa ikalulugod po niya. Amen? Sabi nga nung isa, Panginoon, kung nalulugod ka, bigyan ako ng sakit, so be it. Panginoon, kung nalulugod ka na bigyan ako ng problema, okay lang, Panginoon. Kasi it is the good pleasure of His will. Hindi naman sadista ang ating Panginoon para tayo pahirapan, pero may mas maganda siyang nakikita sa atin, mga kapatid. But at the end of the day, makikita mo ang lahat ng yun. Kaya niya pala pinahintulot sa atin ang bagay na iyon. Naiintindihan niyo po? Buhay pa ba kayo? Dagang mo yung katabi mo, sabi mo, gising na. See? The plan of the Lord our God, na sometimes napoprostrate tayo because we have this human expectation. May plano ang Lord sa atin. Siyempre, madalas ang expectation natin, taliwas talaga sa plano niya. Kasi lahat tayo gusto natin laging maganda, laging maayos. Laging perfecto ang daan, smooth ang daan. Sa Lord, hindi po ganun, mga kapatid. Imagine ninyo, pag ganun lagi magkakasakit ka. Kumain ka lagi ng masasarap, yan yung magpapadali ng buhay mo. Tama? Humiga ka lang o umupo, huwag kang mag-exercise. Masarap yung ganun pero yun yung magdadala sa iyo sa sakit o karamdaman. Galaw-galaw din, mga kapatid. Pero wag naman yung sobra-sobra din na trabaho. Si Pastor Dom, mga kapatid, actually ako muna nagpa-check up ako sa hospital. So, chinek niya yung dugo ko, puso, okay naman lahat, mga kapatid. So, yung bulsa, chinek, so medyo malala. So, yun yung problema natin lahat. Tapos, 3 days ago, si Pastor Dom naman, alam mo yun, na hospital. So, pinuntahan natin yon. Tapos, chinek ko, ba't ka ba na hospital? High blood pala, mga kapatid, at medyo na mild stroke. Sama niyo siya sa prayer. Yung dila niya, yung umusog. Gusto kong hatakin na lang para bumalik. So, pag nagsasalita siya, dire-diretso. Tapos sa dulo, parang hindi mo na maintindihan na mild stroke siya. Kasi yung taong yun, negosyante yun Gising nyo, madaling araw, 2:00, mamimili po yun. Sama niya si Sir Dolor, yung sawa niya. Tapos uuwi yun, papahingang konti. Siguro mga 9:00, 10:00, tutulog. Gigising uli yun. So, ganun yung routine ng buhay niya. Pupunta sa ministry, etc. Hindi na rin umiidad. 75 na yun, mga kapatid. 75 na ba si Pastor? 50 plus pa lang, mga kapatid. So, ayun. Tapos, binalikan ko siya kahapon dahil nireport ko na sa board, de Pastor Don, de Pastor. So, nagpadala na tayo ng tulong, mga kapatid. So, inabot ko sa kanya yung tulong. Nung magbigay ko ng financial assistance, ayun, gumaling, mga kapatid.
Sabi ko sa inyo eh. Ang lakas pala ng paracetamol. Iba talaga pag paracetamol eh. So, hindi, kinausap ko rin. Sabi ko, kumusta ka na? Medyo okay-okay na, nakakagalaw-galaw na siya. Yung dila niya nangalan. So, magre-recover siya for how many months? So, hindi ko alam kung paano yung gawain. Doon naman si Brother Jory. Napadala na lang natin doon. Marami naman nakabarong dito. Ay, nakabarong. Nakasuot dito mga to eh. Pili na lang tayo dyan. Mapadala ko kayo doon. So, yun talaga, mga manggagawa, yung lupang katawan natin, ingatan nyo rin. Pati rin kayo, lalo na yung mga nasa 50% pataas na mga kapatid. Medyo ingat-ingatan nyo na rin, makakinakainin nyo. Ako, ganun yung payo sa akin nung doktor. Daming mga ini-explain, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Sabi ko, Dok, sabihin nyo na lang po kung ano yung bawal. Kasi ganun din yun eh, kahit sabihin niya, hindi ko rin maintindihan. Ano bawal? Bawas ng sugar. Kasi sugar ko daw nasa borderline. Bawas ng mga fatty foods. Kasi liver ko may fats. Bawas ng maalat. Bawas ng mamangkika. Lahat, daming tatanggalin talaga. Ay ko, Dok, parang wala na akong kakainin yan ah. Yun talaga. Wala akong magagawa. Ganun talaga. Wag kang mag-alala, sabi niya. Marami kayo niyan. Sino yung ganun na? May sabing amen. Di ba? Welcome. Welcome to the club. So, iba naman malalakas pa. Pero enjoyin nyo muna yung mga burger. So, kami medyo bawas-bawas na kami, mga kapatid. Now, kung ano pa hintulot ng Lord, wala tayong magagawa. Kung sa edad mong 50, kunin ka ng Lord, praise the Lord. Sa edad kong 33, kunin ako ng Lord, praise the Lord, mga kapatid. Ganun lang naman po ang buhay. Naiintindihan niyo po. Basta ang maganda dito, ayun, maganap po natin ang alin. Ang purpose ng Lord sa atin, at wag natin maibenta o maipagpalit yung birthright po natin, mga kapatid. The next thing is the two different people, which means the two different hearts. Hindi lang po to pinag-uusapan na dalawang klaseng tao, kundi dalawang klaseng puso. Okay? Nakilagay ba dyan, Val? Nailagay ko. Ito po yon. So the boys grew and Esau was a skillful hunter. Ito yung kanilang trabaho. Lumaki na yung dalawa. A man of the field. So medyo active ang katawan ni Esau. But Jacob was a mild man. Dwelling in tents. Yun lang siya. Chill lang siya. And Isaac loved Esau because he ate of his game, but Rebekah loved Jacob. So, sa New King James Version yan, si Jacob, medyo active siya. Si Esau, hunter po siya. Alam niyo mga kapatid, during their time, kapag hunter po yung isang tao, big time po siya. Bakit? Kasi mahirap po mag-hunt ng mga animals. Ngayon, madali na lang humuli ng manok. Sa kanila po, mga bison, mababangis na hayop, hinahunt nila yun eh. So, makikipagpambuno, pag tumakbo yun, hahabulin mo yun. So, very active yung katawan niya. Tapos, uuwi siya. Pag uwi niya, mga kapatid, dala-dala niya yun, bubuhatin niya, nilulutuan niya yung kanyang tatay. Okay? So, ano laman itong kwentong ito? Tingnan natin maigi. So, hindi, balik mo. So, Jacob here and Esau, pinanganak po siya, etc. Meron po itong dahilan. Meron pong dapat tayong makita. Check natin mga kapatid, sino si Esau? A hunter, isa siyang impulsive. Medyo mapusok lang itong taong ito. Tsaka, yun nga, active outdoor siya eh. Hindi siya indoor. So, ang isa pang bagay kay Esau, he was focused doon sa mga immediate needs, yung sa mga madaling pangangailangan. Yung sa mga nandyan kagad, yun yung focus niya. Unlike po si Jacob, eto si Jacob, dahil doon siya sa bahay, medyo shy type of person, quiet type of person. Itong taong to, mga kapatid, it's more on nagse-self-reflection yan, self-reflective. Pero yung kanyang iniisip, medyo nakakatakot. Alam niyo kung bakit? Kasi itong si Jacob, lagi niyang iniisip kung paano niya maiisahan si Esau. Nakakuha niyo po?
Kaya yan, nasa bahay, abang siya eh. Ginagawa nitong taong to, pag to nabigyan ako ng pagkakataon, yari ito. Pag to nabigyan ako ng pagkakataon, nanakawin ko yung birthright nito. Pero inyo, nasa tiyan pa lang sila ng nanay nila. Ganun na yung mindset. Lalo pa nung lumalaki na sila. At ngayon, may pagkakataon na siya. So here, makikita nyo kagad mga kapatid, ang issue dito, hindi lang yung tinatawag na mga personalidad nila. Ang issue sa dalawang ito, mga kapatid, ano yung priority ng dalawang ito? Si Esau, ang priority niya, mga kapatid, yung immediate blessings. Si Esau, ang priority niya, mga kapatid, yung immediate needs. Pero si Jacob, chill lang siya. Ang personality ng taong ito, mga kapatid, chill lang siya. Ang priority niya, yung mapapakinabangan niya, hindi lang sa ngayon, kundi yung mas sa susunod pa. So this is a reflection for all of us, brothers and sisters. Hindi ko sinasabing mali ang ginagawa ni Esau. Normal sa atin nagtatrabaho, tama? Normal sa atin nagninegosyo, gusto nating kumita. But there is more than that na dapat mong mas makita. Yung tinitingnan po ni Jacob. Alin po yun, mga kapatid? Hindi lang, ito yung buhay ko, sabi ni Jacob. Hindi lang ako panloob dito. Hindi lang ako yung bunso na laging aapihin. Hindi lang ako yung bunso na taga-abang sa gagawin ng kuya ko. Hindi, kailangan kong kumilos. So kahit sa anong paraan gagawin ko ito. If Jacob had this mindset, dapat mas matindi dyan ang mga mananampalataya. Si Jacob, mga kapatid, dudugain niya eh. Dadayain niya si Esau para manakaw yung birthright. Pero makikita niyo on the other hand, yung priority niya hindi nakatuon sa kasalukuyan. Church, listen very carefully. Maraming mga Christian, yan ang problema po natin. Pag kumulo yung tiyan natin, pag nakita natin umiiyak ang anak natin, kapag nakita natin kinakapos ang bigasan natin, parang nawawala yung pananampalataya natin. Parang kinakapos tayo ng tiwala sa Diyos. Kasi ang nakikita mo lang na ang buhay dito ay dito lang. Unlike kay Jacob, mga kapatid, hindi. Dahil nakikita niya yung hinaharap. Bagamat tong kuya ko may dating, ano naman kung bigyan niya ako o hindi. Pero isang araw, lahat ng meron siya, mapapasa akin. Imagine that mindset. Sabihin na nating masama. Sabihin na nating hindi maganda. Pero ang karakter doon, ano yung pinapriority ni Jacob? Ang usapin doon, ano yung kanyang behavior? Ano yung inuuna niya? Ano yung priority niya? Church, maraming nakakulong, mga kapatid, na nandito lang sa mundong ito. Hindi ko sinasabing masama ang maging successful ka when it comes to business, finances, when it comes to your health. Lahat yan magaganda. Pero sabi ng Bible, lahat yan dito lang, mga kapatid. Dapat laging mong nakikita na hindi dito lang ang buhay na ito. Isang araw lahat ito iiwan natin. Anong pinagmamalaki nating pinupundar, sabi ng Panginoon doon sa isang mayaman na nag-imbak. Ang sabi niya, hangal. Ngayong gabi, kukunin ko ang kaluluwa mo. Paano mo papakinabangan? Lahat ng inipon mo, lahat ng isinubi mo. Paano mo papakinabangan yan? Wala. Naintindihan ninyo? Kaya dito, binubuksan ng Lord ang isipan po natin. Pero nakakaalam, mga kapatid, kanina, okay tayo bukas, maganda ang panahon natin bukas, maganda ang buhay natin bukas. Kanina, nag-chat yung kapatid ko sa GC namin. Binanatan na naman ng Iran, yung Kuwait. Tuloy-tuloy na naman yung gera. Saan ka pupunta ngayon sa gobyerno natin? Wala. Executive magulo. Legislative magulo, mga kapatid. Yung judiciary, hindi natin alam kung nakikialam pa. See? Ang gobyerno natin, di mo maintindihan. Saan tayo pupunta? Kung ang mindset natin ay nandito lang, kawawa tayo. Pero sabi ng Bible, kapag ang mindset mo nandun sa taas, ikaw ang pinakapinagpalang Kristiyano. Amen? Si Jacob is desiring the blessing while Esau is desiring the present things. Although si Jacob, yung method niya ay mali nga, pero binalyo niya, mga kapatid, ang alin? Yung bagay na nakikita niyang mas mahalaga sa unahan. See? Isipin niyong maigi. Minsan, mga kapatid, may mga tao pinaglalaban ang mga bagay-bagay makuha lang nila. Kagaya ni Jacob, kahit alam niyang mali, pinaglalaban. Church, kung itong mga taong ito at mga tao sa paligid natin, pinaglalaban yung kanilang karapatan sa pwesto,
karapatan mga kapatid sa pera, karapatan sa yaman. Church, dapat ang pagiging Kristiyano mo, ang kaligtasan mo, mas ipaglaban mo naman. Naintindihan nyo ba yun? Pito lang yung nag-amen. See? Papasok ang magnanakaw sa bahay mo. Hahayaan mo na lang bang nakawin ang mahalagang bagay sa iyo? Hindi. Yun yung trabaho ng magnanakaw, pumatay, magnakaw, manira. Papayag ka na lang ba habang nangyayaring minawalang hiya ang tahanan mo, nakatunganga kang ganyan? Hindi, may gagawin tayo na kahit nga buhay natin, mga kapatid, talagang ilalaban natin hanggat maaari. Bakit kanya? Mahalaga sa atin lahat. Dito lang yun sa lupa. Church, may mas mahalaga sa atin na minsan, hindi natin nakikita, hindi natin pinaglalaban. Dapat ganito. Pag Sunday ngayon, maraming mga tumatapat, pero unahin ko ang Diyos. 17 ang nag-amen. See? Imbis na manonood muna ako ng YouTube, magpipray muna ako. Naintindihan ninyo? Bago ako papasok, magpipray muna ako. Dapat pinaglalaban mo araw-araw. Ang gawain, pinaglalaban mo. Ang church, pinaglalaban mo. Dito ako sa tahanang ito, kahit maraming mga pumupulong sa akin, na mas gwapo yung pastor doon sa kabilang church, dito pa rin ako. O, tingnan nyo, nag-gaming kayo? Wala talaga no? Mahina pastor dito. Nandiyan ba kayo? So, anong punto doon? Sana man lang ang mga mananampalataya, yan yung isipan. Bago ang labahan. Ang love ko muna sa Lord ang unahin ko. Amen? Bago ang sinaing. Bago ang luto, mga kapatid. Papaluto muna ako sa Panginoon. Uunahin ko ang Diyos. Dapat ganun yung mindset natin Diyan ba kayo? Sa ayuda, nakikipagpilahan ka at nangunguna ka pa. Kapag may mga ibibigay sa iyo, ano makukuha mo doon? NFA rice. Nakikipag-away pa yung gilagid mo pagkakainin. Ang sakit. Tapos yun, talagang, di ba? Minsan namigay dyan. Hindi ko sabihin kung sino. Kawawa, yung mga tao, ginagawang mga timawa. Sige. Bibigyan. Nabigyan naman yata dito, nakaraan yun Yung niluto, mga kapatid, talagang, ewan ko ba, siguro mga 2 balding tubig ang ilagay mo para ang hirap mapalambot ng bigas. Bakal yata yun So, parang, lahat ng meron dito mga kapatid, kung ganun tayo na humahabol, dapat masigit yung mga bagay sa unahan. Alin yun? Yung mga bagay sa ating Panginoon. Dapat ang ministry pinaglalaban mo. Amen? Kaya nakita ng Lord ang puso dito nung dalawa. At nakikita ng Lord ang puso po natin dito. Tingnan nyo kung paano pumili. Tingnan natin, Bal. Ano sabi diyan? But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as a man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Tinitignan ng Lord yung puso natin. See? Ano yung iyong dahilan? Ano ang iyong motibo? Yan, pagdating mo sa church, yan yung tinitignan. Mag-ministry ka, yan yung tinitignan. Kaya dito sa kwento ni Jacob tsaka ni Esau, hindi lang pinag-uusapan dito yung personalidad ng kanilang mga tao. Bakit? Maganda naman ang ginagawa ni Esau. Pero kaya lang, itong puso niya, yung priority niya, pandito lang sa lupa. Yung personality niya, pandito lang sa lupa. Pero yung priority niya, mga kapatid, wala na. Kaya wake up, children of God. Amen? The next thing, ayan na, ang pagbebenta na ng birthright. Tingnan natin. Ano sa dyan, Ate Van? Now Jacob cooked a stew, and Esau came in from the field, and he was weary. Pagod masyado yung tao. Siyempre, ikaw ba naman mag-hunting Ano bang ginawa? And Esau said to Jacob, please feed me. Nakikiusap pa, please feed me. Pakainin mo ako. With that some red stew. For I am weary. Therefore, his name was called Edom.
Okay, 20, 30, 31. But Jacob said, mautak na si Jacob. Sabi ni Jacob, eto na yung pagkakataon. Gutom to si kuya. Sabi ni Jacob, wait a minute, kaping mainit. Benta mo sa akin pagiging panganay mo. Sell me your birthright as of this day. Ngayon din. Ano sabi ni Esau? And Esau said, look, I am about to die. Ano natin to Ihimayin natin. What is this birthright to me? Sabi ni Esau, mamamatay na ako eh. Sino dito yung nagutom lang namatay na? Hindi naman, di ba? Yung katabi mo, gutom yan, pero buhay pa. Tama? Sinong di nag-almusal? Alam ko naman kung hindi ka nag-almusal, kaya kagano'n ka. Oo. So, tignan mo yung mindset ng isang gutom, mamamatay ka agad. Gawin kaya natin to, no? Gutom na ako, mamamatay na ako. Next. Then Jacob said, swear to me as of this day. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. And Jacob gave Esau bread and stew of lentils. Then he ate and drank, arose and went his way. Thus Esau despised his birthright. Grabe, no? Ang bigat. Sabi nga ng isang preacher, sa isang mangkok na lugaw, sa isang mangkok na sabaw, pinagpalit mo ang kayamanan mo. Etong kwentong to, mga kapatid, maalam na to ng maraming mga tao. Sa kwentong ito, makikita nyo po yung personalidad at saka yung priority ni Esau. Bagamat hindi mo minsan makikita sa personality yung priority niya, but somehow may reflection eh. 'Di ba? Ngayon, dito nakita kung ano yung behavior talaga ni Esau. Gutom na gutom po siya galing sa pangahan. Sabi niya, penging pagkain. Tignan niyo maigi Siya po yung panganay. Ang unang naging problema ni Esau, di ba kanina sa introduction po natin, ano yung panganay? Siya yung may double inheritance. Parang siya yung big time eh. Pangalawa siya sa tatay, kumbaga. Ano yung nawala kay Esau nung nagugutom siya? Hindi niya naisip na kaya niyang i-overpower yung kanyang kapatid. Naintindihan niyo ba yun? Ako pag magugutom, tapos si Katkat yun nandun, kaya ko utusan si Katkat. Ano mo ako, susunod yun sa akin. Papakainin ako nun. Ang totoo, naghahanda yun sa akin. Pag sinabi ko, Kat, meron ba kayo na dyan? Dadalan na ako nun. Kaya ko yun si Katkat. Pero never ni Katkat sinabi, titimla kita, gagawa kita may ginagawa siyang masarap yung salad. Gagawa kitang salad, pero ako na panganay. Hindi gagawin ni Katkat yun. At saka hindi ko rin bibenta yung pagkapanganay ko. Di ba? Yung edad, pwede. Ikaw na matanda. Pero, saan ang punto doon? Nakalimutan niya na siya yung panganay, kaya niyang i-overpower yung kanyang kapatid. Nakita niyo yung problema natin minsan. Kapag tayo'y nakatuon sa ating mga presente o pisikal na kagutuman o pangangailangan, kahit yung ating pong pag-iisip na rasyonal, nawawala po minsan. Yung ating matiwasay, yung ating wisdom, yung ating karunungan, nawawala po minsan. Hindi niya nakita, teka lang, inuutosan kita, ako panganay, ipaganda mo ko. Pangalawa, yung ipaghahanda mo, dahil ako'y hunter, lahat ng hinahanda mo galing sa akin yan. Naintindihan niyo po? Pero dahil nga si Esau, ay inuna niya, mga kapatid, ang alin? Yung kanyang personal na kawalan, kagutuman, kaya siya nadaya. Church, ang galing po nito bilang refleksyon sa atin. Minsan, mga kapatid, o madalas sa atin, ganito tayo. Yung ating kagutuman,
yung ating pisikal na pangangailangan. Kapag ito'y dumadating sa atin na para pag ang kino-corner tayo, nakakalimutan mo na meron kang otoridad. Meron kang mas mataas na kalagayan para i-overpower yun. See? Imaginein mo yun. Huwag mong ipagpalit sa trabaho, sa negosyo, ang pagiging Kristiyano mo, ang kaligtasan mo, dahil yun yung pinaka-mahalaga. Ano pa yung meron dito? Ang problema ni Iso, mga kapatid, hindi lang talaga yung siya'y nagugutom. Bakit? Kasi ang problema niya, yung tinatawag na spiritual indifference. Maraming ganyan ng mga Kristiyano eh. Di ba sabi ko nga sa inyo, may namatay na ba sa atin sa gutom? Pumunta ka sa Somalia, sa Haiti, pumunta ka sa mga parte sa Africa, may taggutom. Kahit ang bata na gutom na hindi kumakain ng 3-4 na araw, buhay pa. Yung iba kinakain, konti lang, lalaki yung tiyan, talagang malnourished pero buhay pa. Bagamat nakakapanginig ng laman ang gutom, pero hindi ka papatayin ng gutom. Naintindihan niyo po? Ang pumatay sa kanya, mga kapatid, ang alin? Yung kanyang fleshly desire. Yung kanyang pagiging spiritual indifference. He doesn't care sa mga bagay na mas mahalaga o importante. He doesn't care, mga kapatid, sa mga spiritual things. Sa kanya lang, basta mapilinan o mapilapan, mapunan yung kanyang pangangailangan physically. That's all. Yan ang problema na maraming mga mananampalataya, mga kapatid. Na kahit na ipagpalit natin ang mga bagay na ito sa iba, okay lang, basta makuha natin yung mga bagay dito sa libutan. Kahit minsan, nagiging kapalit to ng mga bagay spiritual sa ating buhay. See? Ang problema niya, mga kapatid, hindi lang na magkaroon ng alin, ng isang mangkok na sabaw o yung stew na yon, kundi mas pinahalagahan niya, mga kapatid, yung tawag dito, yung temporary na bagay kesa doon sa spiritual blessing o doon sa forever blessing na pangako ng ating Panginoon. See? Maraming Kristiyano nakakulong tayo sa ganyan. Akala natin simple lang bagay yung mga ganon. No, it's not. Mabigat yon sa Panginoon. Kaya kung iisipin mo, parang ba't ganon? Hindi ba pwedeng bayaran na lang? Hindi, mga kapatid. Tuso ang kaaway. Tuso ang kaaway. Kapag ang isang bagay na gawa mong kasalanan, nakagawa ka ng kasalanan, nakagawa tayo ng kasalanan, di ba nandun yung hinagpis ng puso natin? Pero makikita mo yung labanan bago mo magawa yung kasalanan na yon. See? Maraming nag-uudyok. Maraming mga nagsasabi siya, huwag mong gawin. Pero minsan, pag nanalo yung kalaban, mga kapatid, ayun na, doon mo na makikita, sana pala, hindi ko pinagpalit. Sana pala na napili ako, saan? Nahawakan yung pangako ng ating Panginoon. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, tingnan lagi natin na mas mahalaga yung ating birthright kesa dito sa mga ino-offer ng sanlibutan sa atin. Buhay pa kayo, mga kapatid? Kaya yung binanggit ng Hebrew Ilagay ko ba yun, Ate Van? Ayan, no? Lest there be any fornicator or profane person like Esau. Tawag sa kanya profane person, who for one morsel of food sold his birthright. Sa daming pwedeng ikwento ng Bible ng mga kasalanan sa mga sinaunang tao, saan? Sa Old Testament, hinighlight si Esau. Kaya yung kasalanan ni Esau, hindi po yung simple lang. Yung ipinagpalit niya, ang karapatan niyang pagiging anak. See? Hindi simple, mga kapatid. Yung, unahin ko ito, Pastor. Meron na masusunod na liga, unahin ko ito. Hindi yan simple, maniwala kayo. Kung simple yun, edi mas simple yung sabaw kaysa dyan sa pag-absent o pag hindi natin pag-pray. Imagine niyo kung tutuusin, teka lang Lord, nagugutom lang naman ako
Ano lang naman to kung ibenta ko, di ba? Mamamatay na ako eh. Pero tignan nyo, tinawag siyang profane, like Esau. Binenta mo sa ganung bagay. For you know that afterward, doon niya nalaman, when he wanted to inherit the blessing, he was rejected. Nung kukunin niya ng pagpapala, for he found no place for repentance, though he sought it diligently with tears. Kahit pa, sabi ng Bible, na pinagsikapan niyang maibalik yun. Diligently ang ginamit na meron pang paghinagpis o iyak na malalim. Sabi niya, hindi na. Church, bakit ganito tayo kabold mangaral? Alam niyo po ang rapture, isang kisap mata lang. Ang isang kisap mata, 0.3 seconds lang kung daw nagkakamali. Wala pang isang segundo yun. Yung tulog, mga kapatid sa church, mga 2 oras yun. No, gisingin mo na yung katabi mo. Pero yung rapture, isang kisap mata lang yun. Yun alam mo yung tipong pinagpaguran mo ng maraming beses. Tingnan mo ha, na-survive ni Iso yung panganganak, hindi siya nagpahatak. Ano ba? Na-survive niya, nag-hunt siya. Ang kaaway, mga kapatid, inaabangan ka talaga niyang palagi. Naghahanap yan ng perfect timing. Kaya wag kang antok-antok. Sabi mo sa katabi mo, wag kang gising na. Matatapos na preaching. See? Kahit pa umiyak siya, kahit pa ang taong ito talagang pinagsikapan niyang maibalik yung nawala sa kanya, wala na. Church, dadating yung araw, niwala kayo? Maniwala kayo sa hindi? Pag dumating ang rapture at kinuha na mga kapatid ng church, tapos hindi ka nakasama, ay nako. Sabi nga, nag-uusap kami ni Brother Ferdy. Sabi niya, ipapamana ko lahat do sa driver niya. Lahat ng meron akong ari-arian pagkatapos ng rapture. Kanya na yon. Daming truck yun, 8. Ilan yung bayat lupa nun. Sabi niya, kanya na lahat yun. Basta mahalaga sa akin, makaakyat sa langit. Kasama mga anak, at asawa niya, makaakyat siya sa langit, pamilya niya. Sabi ko, ako din. Kasi ang dami mo nang pinagtrabahuhan, ang dami nang hinant ni Iso eh. Alam niya yung paanong nagutom. Hindi lang naman siya isang beses sigurong nagutom. Nakaranas na rin marahil siya nun. Alam niyo mga kapatid, hindi rin yung gutom problema niya eh. Alam niyo kung ano? Nung nakita niya may pagkain. Ano ibig sabihin nun? Di ba pag gutom ka, pag wala kang makitang pagkain, wala kang magagawa. Pero nung gutom siya at nakakita siya ng atraksyon, ginap niya yon kahit kapalit pa yung kanyang karapatan. See? Kaya minsan mahalaga din talaga yung wala ka susulingan eh. Para wala ka pagpipilian. Lord, gutom ako. Sabi na Lord, walang pagkain. Okay. Pero si Jacob, tuso, gutom ka, o ito attraction ko. Hindi niya napapansin ang tukso ganyan. Hindi niya napapansin ang kaaway ganyan. Kung saan tayo nangihina, doon ka ino-opera ng pinakamagandang bagay na ka gustong-gusto ng laman. Tama? Totoo yun. Kung saan ka nanghihina o mahina, kung saan ka may struggle, doon ka papapasukan ng kaaway. Kaya tama sabi ni Apostol Pablo eh. Ano yung gusto kong gawin na mabuti, hindi ko nagagawa. Gusto mo, yung ayaw ko masama, yung nagagawa ko. Ano sabi niya? Sa aba ko, dahil kawawa ako. Sino magpapalaya sa akin sa kalagayan kong ito? Salamat sa Panginoong Hesukristo, sabi niya. Sa pamamagitan talaga ng Lord. Yun yung nagpalaya sa atin, mga kapatid. Naintindihan ninyo? Kaya nga tayo bilang mga mananampalataya, lagit babalik-balik tayo na may mas importante pa sa atin. Maliit na bagay lang yun, wag natin ipagpalit. Nakita nyo mga kapatid, di na tayo lalayo. Kita nyo may mga pulis, si Brother Alvin, pulis, MMDA, o kaya yung mga tao sa kalye na mayayaman, tapos hindi nila alam pag nagkakaroon ng road rage, nabibidyohan sila, tapos nagmumura, nananakit, tapos hindi nila alam mga kapatid, after 1 day, 2 days, makukulong sila o kaya papatawag, LTO re-revoke yung license. So,
Pagtapos nun, doon nila naiintindihan, sana pala, hindi ko na ginawa. See, nailabas mo yung galit mo, nailabas mo yung, nakapanakit ka, lahat na yon sabihin mo. Pero yung kapalit nun, yun yung mas matindi. See? May kausap pa ba ako? Ngayon, kahit iyakan mo yon, kahit na pagsisihan mo, may pagsisisi kasi mga kapatid, patatawarin ka. Pero, madalas ang pagsisisi na pinapatawad tayo ng Lord, may mga bunga po yun eh. Halimbawa, na born again ka, pero dati ang buhay natin mabisyo. Mabisyo. May, alam niyo yung ABS-CBN na bisyo? Alak, babae, sugal, ABS-C, ano ba yung C? Nakalimutan ko. Basta bisyo daw yung ABS-CBN. ABS, sugal, basta ganun yun eh. Pag nasa iyo lahat daw yung bisyo na yun, humingi ka ng tawad sa Lord, patatawarin ka. Kaya lang, dahil naglagay na tayo ng mga chemical sa katawan natin, ayun na yun. Bubunga yun pagdating ng araw. So, may mga pinagsisihan tayo, pero may bunga tayong tinatanggap ngayon. May bunga kasi ang kasalanan, mga kapatid. Bagamat tayo'y nilinis na ng Lord, may sigurado naman tayong langit. So, eto rin yun. Ito yung sinasabi natin. Pagsisihan mo man yan, patatawarin ka. Pero may bagay sa iyong nawala na hindi mo na maibabalik. Sana nga ganun lang eh. Pero pag birthright ang pag-uusapan, kagaya ni Jesus, yun yung mabigat. Hindi na naibalik po sa Kanya. Church, yun yung delikado po sa atin. Listen, yun yung delikado sa atin. Kapag ang kaligtasan mo na ang naibenta mo, hindi mo na yan maibabalik, mga kapatid. Lalo pa, pag bumalik na ang Panginoon o nag-rapture na, yun na yung pinakahuli natin dito sa mundong ito. Nagigets niyo po, mga kapatid? So let's go, mga kapatid, saan? Ano ba tayo, Tibal? So the first one is the sovereignty of God. Ito yung sinabi ko kanina. Before the twins were born, si Lord nag-declare na siya ng purpose. Ano yung purpose ng ating Panginoon? Kapatid, the older shall be, the younger shall be served by the older. Paglilingkuran. So meron na talagang declaration ng ating Panginoon. Sovereignty ang tawag dun eh. So, kanina dinaanan natin ito. May mga bagay sa buhay nito na mahirap pong maintindihan. Totoo po yun, mga kapatid. Ako, ang tanong ko sa Diyos, bakit hindi ako nakatira ba't di ako niya pinahintilutan isilang sa royal family sa Great Britain? Yun. Bakit? Di ba? Marami akong tanong sa Lord. Pero, siguro kung nandun tayo o nandun ako, malamang di ko siya kilala. May ganung mga plano ang Lord. Bakit ka nandiyan sa sitwasyong yan? Kasi sovereign ng Lord, mas nakikita niya, diyan ka tatanggap. Diyan ka mananatili. Si Pablo, mga kapatid, humiling siya ng 3 beses sa Panginoon para dun sa kanyang tinik na maalis, yung tinik sa laman. Sabi nila, yun yung kanyang mata na nagkaroon ng diferensya. Kasi medyo parang nabubulag yan o malabo ang mata niya, nagbumuta. 3 beses niyang hiniling yun sa Panginoon. Hindi siya binigyan ng Lord. Hindi siya tinugon ng ating Panginoon. Ano sabi ni Pablo? Ngayon, alam ko na. Kasi kung binigay sa akin ng Lord, baka magmalaki na ako. See? Minsan yung mga imperfection natin sa katawan, yan yung magpapanatili para magpakumbaba ka. Naintindihan niyo po? Yung kawalan natin na hindi tayo perfecto, hindi tayo kompleto, yung pala ang dahilan ng Diyos, yan pala ang magiging paraan natin para lagi tayong papakumbaba. Nakukuha ninyo? Kasi pag wala na tayong kapintasan, baka pumantay ka na sa Diyos. Tignan niyo po si Satanas, si Lucifer pa po siya. Create siya, mga kapatid, na ganong katindi. Nagmataas po yung taong ito, yung demonyong ito. Nagmataas tong anghel na ito, binaba siya ng Panginoon. Kaya minsan magpasalamat tayo sa Lord na merong mga kawalan sa atin. Naintindihan ninyo? Minsan may mga kakulangan sa atin. Kasi minsan nakikita natin,
Nagpapasalamat tayo kapag meron tayo. Minsan pasalamatan mo rin pag wala ka. Kasi pag wala ka, mga kapatid, ng bagay na iyon, minsan payapa eh. Mhm. Subukan mo ang dami mong pera, mga kapatid. Minsan di rin nakakapayapa eh. Ramdam ko po yun. Di joke lang. Alam mo, may nag-i-amen. Diba, minsan, dami mong ari-arian. 40 kotse mo, gaganda. Masasakyan mo ba lahat yun? 20 yung sasakyan mo. Nung iniwan ni Ian yung motor niya sa amin, dalawa yung motor, ginagamit ko, sumasakit yung ulo ko, mga kapatid. Bakit? Kasi gagasolinahan ko yung gagasolinahan ko yung akin. Pag may nasira doon, papagawa ko. Pagawa ko. Dito malawa problema ko. Samantalang, hindi ko naman dalawa yung sasakyan. Dito tayo ha. Wala namang ganon. Although naka four wheels ka nun, kasi dala-dalawa gulong. Pero yun yung four wheels na masakit sa ulo. Naiintindihan niyo sinasabi ko? Kaya minsan pagigising ka, uh, minsan nga sa pagbubukas ako sa rep, naku, walang pagkain. Alam mo, papasalamat ako. Kasi napipigilan na kaming kumain ni Amen. Naiintindihan niyo ba yun? Kaya minsan sasabihin mo sa kanya, men, anong kakainin natin? Dad, ayoko kumain. Minsan sinasadya namin, wag nang mamili. Para ano ka talaga? Kaya lang, parang iso rin kami pag nagutom eh. Dad. Kasi gumanon na yan, mga kapatid, alam mo na. Dad, saing ako ha. Saing ka dyan, bahala ka. Dad, kayong mabiling ulam. Ulam pa naman yan, mga kapatid, yung mga inihaw madalas. Tapos, manghang, may toyo, kalamansi. Yung pa naman yung paborito ko. Alam mo yung ayaw mo kumain. Tapos, nandyan ka na naman. Sasabi mo, Lord, last na to. Wah! Hindi totoo yan. See? Minsan, Lord, salamat, wala kami makain. Hindi dahil sa wala kang pambili, kundi ginagamot ka pala ng Panginoon. Di ba? Minsan yung gutom, sabi sa science, kinakain daw yung mga sakit natin eh. Pag nagpa-fasting ka, yung sakit mo, bawa yung taba, yung mga fats, kakainin niya daw yun. Kaya yan, yung mga, ikaw kapatid, maraming kakainin sa'yo. Nasaan ba yan? Sa atin, ilan tayo dito. Alam mo yon, oh, thank you Lord. Kasi, di ba, pag gising mo sa umaga, ba't walang kape? Bakit walang ganito? Ba't walang pandesal? Yung pala mga kapatid, sasabihin sa'yo, hindi, pinahintulot ko yan kasi may plano ako sa iyo. Kaya church, wag niyo lang pasalamatan ang Diyos. Wag niyo pasalamatan ng Diyos na meron kayo. Minsan, Lord, thank you po. Wala pala kami nito dahil dinidisiplina mo kami. Yan nga na pala, Sister Luisa. Maaga ba kanina? Baka mag-rapture mamaya. Baka mag-rapture na dyan, ha? Ganda ng damit mo, ha? Bagay sa'yo. Ang damit ng mayaman yan, ha? See? Parang principal ang dating, ha? Okay. Next one, Atiban. Dali ito, natapos na tayo. Romans 9:11. For the children not yet being born or having done any good or evil, that the purpose of God, ayan no, purpose of God according to election might stand, not of works, but of Him who calls. May purpose talaga ang Lord sa atin. Imagine ha, kaya lahat ng nangyayari sa iyo, may dahilan ng Diyos. Time will come, maiisip mo yan, kaya pala ako dito nakatira sa Mountain Heights. Kaya pala ako dito nakatira sa Bulacan. Kaya pala nilipat kami ng Lord dito. May purpose lahat yan. Ngayon, di natin alam. Okay? Next. Then. Hindi din. Okay. So the danger, eto na, punta tayo sa danger, when we despise the spiritual blessing. So si Iso, tinignan niya yung birthright niya na napaka-insignificant. Parang, wala lang to. Alam niyo minsan, ganito nangyayari sa atin. Yung binigay sa ating pagpapala ng Diyos, pag hindi mo na yan nakikita na nai-enjoy, nababaliwala mo yan. Pag na-over familiarity ka sa pagpapala ng Diyos, sa kaligtasan, parang nababaliwala. See?
Yan yung problema ng maraming Christian ngayon. Ligtas na ako. Ligtas na ako. Ganon si Iso. Ako panganay. Hindi niya tumaagaw. Pero hindi niya alam, mga kapatid, pinagpaplanuhan siya ni Jacob. Church, huwag kang maging kampante. Yun lang sinasabi ko dito. Huwag kang maging kampante sa kaligtasan mo. Huwag kang maging kampante sa ministry mo. Huwag kang maging kampante na, wow, okay, walang nangyayari. No, it's not. Magiging kagaya tayo ni Iso. Because many people today, ina-undervalue natin yung spiritual things. God has given you the greatest treasure. Well, the first one is the Lord Jesus Christ. At yung greatest treasures na yon, marami o treasures. Yung spiritual treasure na yon, mga kapatid, included po dyan yung ministry mo, included dyan yung alin. Etong fellowship of so many people, 8 billion people, mga kapatid, sa mundong ito, bakit ikaw ang dadalawin ng Diyos? Bakit ikaw ang pupuntahan ng Panginoon? Naintindihan niyo ba yon? 37 trillion ang sell natin. Paano inayos ng Diyos yan kung di ka mahalaga? Huwag mo i-undervalue ang mga bagay na binigay sa iyo ng Lord, especially yung mga spiritual things. Minsan sa maliit na problema, tinatabunan natin ang malaking biyaya ng Diyos sa atin. Wag. Maraming mga magagandang pangako ang Diyos sa atin. Di ba lagi kong ang hinahalimbawa sa inyo, yung mata mo lang 15 million ang ugat dyan. Kung di ka sigurado, bilangin mo, uwi ka mamaya. Bilangin. Paano pa kung medyo pinagpala ka sa mata? Baka 16 million yan. Hindi, joke lang. See, many people today, we undervalue, mga kapatid. Paano ba natin na-undervalue yung mga spiritual treasures? Na-undervalue natin mga spiritual treasures pag in-overvalue natin yung alin? Yung mga earthly treasures. Mas pinahalagahan mo na yun. Kaya huwag kayong matakot kung ano nangyayari sa inyo, lalo kayong kumapit, lalo kayong humawak sa Panginoon. Ako, marami akong tanong. Pag nakikita ko si Brother Jojo, matanong ko talaga sa Lord yan, Lord, bakit binigyan o pinahintulutan niyo siya ng sakit na ganyan? Ba't di na lang ba't di na lang po senador? Masilbi to sa Pilipinas no? Hindi ko naman sinabi ko sino senador. Baka mamaya iba sa inyo, maka-administrasyon. Yung iba makasara. Bahala na kayo kung sino nyo isipin senador. Nag-iisip ko, ba't di na lang? Hindi na lang to, di ba? Ngayon, halo-halo na, no? Makikita mo sa mga memes. Minsan may nakita akong memes, lumabas si Darna. Ding ang bato ko. Tapos sa ding, si Harry Roque, si Atong Ang, ding, si Bato, si Salvi ko. What? Astig din mga nag-iisip sa paligid. Nakita niyo ba yon? Kasi yung lagyan ko rin dito sa charts, ding ang bato. Diba? Minsan ganyan tayo Don't undervalue yung mga biyaya sa iyo ng ating Panginoon. Mahalaga ka sa Lord, mahalaga yung binigay sa iyo. Lagi mong pahalagahan yung mga spiritual na bagay sa iyo. Church, time will come, maiisip mo lahat ito. Minsan, sa totoong buhay, wag na sanang dumating pero may mga pagkakataon sa buhay natin, nakikita natin ang halaga pag nawala na. Tama? Sana hindi. Sana hanggat nandyan, makita mo yung halaga niya. Diba? Parang ID mo yan Hindi mo ganong tinitingnan. Pero pag nawala yung ID o lisensya mo, yari ka. Yari ka. See? Ganon din yung mga pagiging. So lagi mo siyang, Lord, salamat po, niligtas mo po ako. I-recite mo siya lagi. Salamat po, Panginoon. And may fellowship kami, may church kami. Alam niyo, may mga Kristiyano na they desire to have the church. Not the literal building, kundi yung fellowship. May mga taong ganun, gusto nilang may masambahan, gusto nilang may mapuntahan. Samantalang tayo, nai-enjoy natin, may fellowship na tayo. Yung iba, wandering hanggang sa ngayon. Parang mga tipaklong.
Magaling mag-preach doon, doon tayo. Revival doon, doon tayo. Anniversary doon, doon tayo. Kaya yung iba mga kapatid, di ba sa mall nagtayo? Nung nakaraan, pumunta kami sa Robinson ni Amy, namili kami. Ang binili natin doon. Ito pala, yung barong. Suotin na natin kahit walang labahan yan. Tinignan ko, dahil pa rin church dito. Dati alam ko, dalawa lang ang simbahan doon. Parang cornerstone lang, tsaka victory. Tapos meron na pala rito. Dami na. Siguro sabi ko, pag na-late yung isa dito, dito lilipat. Pag natiso, doon lilipat. Pag nakitang may bigayan, dito lilipat yun. Hindi ka mga anong klaseng pananampalataya yan? Pag nakakita ka ng katekisuran, ayaw mo. Huwag mga kapatid. Makakita tayo't hindi. Diyan ka tinawag ng Diyos, dito tayo tinawag ng Lord. Dito tayo aabutan ng Panginoon. Amen? See? CLM tayo, dito tayo mga kapatid. Kung magtatanong tayo, lahat naman tayo siguro dito, hindi natin pinili na mapunta rito mga kapatid. Kasi kung tayo mamimili, kanya-kanya tayong trip. Baka dito, may gusto sa ganito, may gusto sa mga mega churches. Yung iba, baka gusto sa inyo, dun kay Senyor Aguila. Di ba? Kaya, isipin natin itong bagay na ito. Kapag nawala, dinispice natin yung spiritual blessing, madidelikado tayo. Di ba nalagay mo yung pangatlo? Wala na. The next thing, di ko kasi nahabol na, the immediate gratification natin. Laban po dyan sa eternal reward. So Esau choose what satisfied him now rather than what blessed him later. Ganyan, di ba? Okay, ano magsasatisfy sa akin ngayon? Etong sabaw. Gutom ako eh. Ano sabi ni Jacob sa kanya? Benta mo sa akin. Oh, sige, sino yan? Ay, mamamatay na ako eh. Di ko na kailangan yung pagkapanganay na yan. Nung hindi pa pala siya namamatay, yun yung naisip. Teka lang, sabaw lang yun ah. Ba't di nala ako uminom ng tubig? Pares lang din liquid yun ah. See? Naiisip nyo ba yun? Minsan pag naihimas-masang ka doon nakikita yung mga bagay na naitapon mo na. Hindi mo na minsan makuha. Church, lagi niyong tatandaan na walang makakapag-satisfy sa atin, mga kapatid, kundi ang Panginoon. Lahat ng dito sa mundo, makakapagbigay sa iyo yan, pero hindi ng total satisfaction. Ang pera, mahalaga yan. Pero ang pagmamahal sa pera, masama. Naintindihan ninyo? Ang material, mga kapatid, mahalaga. Kaya kayo may damit, may cellphone tayo, may laptop, may trabaho, may lahat yan, biyaya po yan ng Diyos. Pero wag mong iisipin na yan ang magsasatisfy sa iyo. Ilan na ang iPhone ngayon? 17, 18. iPhone 17? Hindi ko alam kung ilan ang iPhone, mga kapatid. May iPhone 17i, di ba? Ang daming lumabas. Bakit? Kasi kahit yung gumagawa ng iPhone, ng mga cellphone, sila mismo hindi nasasatisfy. Kaya gawa sila ng bago, gawa sila ng gawa. Church, hindi ganun ang disenyo sa atin ng Lord. Sa sanlibutan, oo. Pero kahit kailan hindi ka mapupuno. Pero sa Panginoon, mga kapatid, sana nung naranasan natin ang Diyos, sana nung naranasan natin ang Panginoon, ito na yung kapunuan dapat natin para hindi na tayo maghanap. Ngayon, ito yung problema. Bakit hindi ganon? Kasi baka hindi pa natin totoong nararanasan ng Diyos. Kaya hindi pa tayo napupuno. There is always a vacuum in our hearts. Laging may kahungkagan, may vacuum, hahanap ka na naman. Tingnan yung babae, 5 yung asawa niya, hindi nag-satisfy sa kanya lahat. Kung kinakasama niya, 6, hindi pa rin nag-satisfy. Pero nung dumating ang Panginoong Jesucristo sa kanya, tapos na boxing, eto na ang katotohanan. Church, sana nung dumating ang Lord sa atin, yung vacuum na yun, pinapunan mo na sa Panginoon. Baka mamaya, hanggang entrada lang ng Lord kumakatok. See? Sabi niya yan, kumakatok ako sa inyong mga pintuan. Sana pagbuksan natin. See? The next thing, mga kapatid, is that our human responsibility. Ano ba yung responsibilidad natin? Si Esau, mga kapatid, unwilling na, he was unwilling to make this choice. Meron kang pagpipilian eh.
Meron lahat tayong magpipili, pero siya hindi niyang pinili, ang pumili. Naintindihan niyo ba yun? Eto na lang ako, okay na ako dito. Although ang Lord ay sovereign, pero tayong mga individual, mga kapatid, may responsibilidad tayo sa mga aksyon na gagawin natin. Alam naman yun parang ganito. Alam ng Lord, mga kapatid, na lahat ng mangyayari sa atin. Pero syempre, sovereign siya, hindi niya naman sabihin sa atin yun. Bagamat alam niya, ngayon, yung mangyayari sa iyo, decision mo yan. Decision mo yan. Or, yung mangyayari sa iyo, hindi mo pinagdesisyonan. Hinayaan mo lang. Kaya nga, may responsibilidad tayo eh. Naintindihan ninyo? Halimbawa, ngayon, hindi ka nag-aral. Dumating ang panahon. O di, sinong kawawa? Ikaw. Bakit? Wala kang mapasukan na maganda. May mapasukan man, hirap na hirap dahil ang bigat ng mga trabaho. See? Yun yung dapat nakikita natin. Ngayon, Kristiyano tayo. I-check natin, baka mamaya, ay, Sunday ngayon, dapat inuna ko ang Lord. Church, kahit sana paglinggo, pag inuuna mo ang Lord, maniwala po kayo. Tingnan niyo maigi. Lahat ng mga bagay sa sanlibutan na inuna mo, liban sa Panginoon, tandaan ninyo, hindi ka naging kumpleto kahit nakuha mo pa yun. Laging meron pa rin kulang. Pag pinili mo talaga ang sanlibutan, pag pinili natin ang mga bagay sa sanlibutan, merong mabigat na kapalit yun. See? Merong responsibilidad ng bawat mananampalataya. Ang pagpunta o hindi natin sa gawain, may responsibilidad natin yan. Ang unahin ng iba, mga kapatid, responsibility. Actually, dalawa yan eh. And accountability. Papanagutan natin ito lahat pagdating ng araw. See? Nakukuha niyo po? Meron pa, Atibal? Ano yung mga lesson na gusto ko ituro sa inyo? The first one, wag mo ipagpalit yung mga eternal na magpala sa mga temporary lang na mga kalayawan. Wag. Napaka-crucial nito sa last days. Church, tandaan ninyo ang kaligtasan pag ninakaw ng kaaway, hindi siya magkakaroon ng kaligtasan. Gusto niya lang maalis para may kasama siya sa walang hanggang kaparusahan. Nanakawin niya yun, hindi para mapunta sa kanya ang kaligtasan. Gusto niya lang ng kasama sa kapahamakan. Bakit mo siya sasamahan pares kay mapapahamak? See? Tayong mga pinagpala ng Lord, tayong mga mananampalataya, sana lagi niyo po itong tatandaan. Temporary lang lahat na nandito sa sanlibutan. Huwag nating gayahin itong si Iso na ito, mga kapatid. The next one, the value your spiritual inheritance. Yung birthright mo, pahalagahan mo. Yung pagiging born again mo, pahalagahan mo. Yung mga tinanggap mo sa Lord, pahalagahan mo. Ministry mo, pahalagahan mo. Church mo, pahalagahan mo. Kapatid mo sa Panginoon, pahalagahan mo. Lahat yan na nandito, biyaya yan ng Panginoon. Sana nga dito lahat tayo pinagpipray natin ng isa't isa eh. Sana lahat tayo dito, mga kapatid, connected sa isa't isa. Hindi man ganun kalalim yung ating mga magiging koneksyon. But at the end of the day, mga kapatid, because this is our inheritance from the Lord our God, dapat ito yung pinahalagahan natin. Nakukuha ninyo? Buhay ba kayo? Ang pag-church, dapat pinahalagahan natin. Sunday, ekis na lahat ng mga gawain sa akin. Tingnan mo, wala nag-amen? Totoo yun, mga kapatid. Kung hihilingin talaga, ewan ko kasi marami na rin akong preacher na narinig. Stick din talaga sila eh. Stick. May malupit pa nga akong preacher na napakinggan eh. Talagang binanggit niya sa pulpito tumatak sa akin. Sabi niya, ang Sunday, wala kang mababasa sa Bible na family day. Para yan sa Panginoon. Nagulat ako eh. See? Pero tignan nyo yung mga tao ngayon, mga kapatid. Pinipili. Why don't we sacrifice something na weekdays? Bakit kukunin mo yung para sa Diyos? Alam ba natin na buhay pa tayo bukas? Dami na tayong example na nakitang ganyan. Mabigat yung ni Pastor Edong. Narinig ko talaga sa preaching niya yun. Nasa inyo na yun kung tatanggapin ninyo. Pero ang gusto ng Lord, mga kapatid, where the first ministry is our family, kaya nga ministry,
we have to bring our family into the ministry of God. And this is the ministry, mga kapatid, to serve Him. Naintindihan niyo po yun? So value our spiritual inheritance. Meron pa diba? Don't make decision based on temporary feelings. See? Minsan galit ka lang eh. Di ba? Anger. Sabi ng estudyante ko. Anger. Sabi ng iba, anger. See? Huwag kang magbabase ng iyong desisyon. Dahil lang nagalit ka, masaya ka. Si Iso, ganun yung nangyari sa kanya eh. Gutom siya, nag-decide siya. Nahihirapan siya, mga kapatid, kaya nag-decide siya. Huwag kang mag-decide pag malungkot ka. Huwag kang mangako pag masaya ka. Pag takot ka, wag. Huwag ka basta-basta gagawa ng kung ano man. Stay calm, mga kapatid. Pag pagod ka, si Iso, napagod siya. Nag-decide siya kagad. Pag meron kang dinidesire, wag. Dapat, wag sa feelings ang batayan. Dapat maging rational pa rin ang ating pag-iisip. See? Makapag-isip pa rin tayo ng tama. Marami na pong nadisgrasya dahil inuna ang nararamdaman sa kanilang pagdidesisyon. Ay, mga kabataan, ganyan. Mahal ko siya, ba't adan? Iba yung anger, galit. Kaya nga, ang dami na na-revoke na license, na-tow o nakuha o na-hold ng mga sasakyan kasi galit. Ang nahimasmasan, sana hindi. Sana hindi ko nagawa yun. Wala ka na magagawa. Tapos na eh. May malulupit pa nga dyan, nabunutan ng baril, napatay. Wala na, hindi mo na mababalik yan. Gayon din sa atin, mga kapatid. Huwag tayong padalos-dalos. Huwag tayong pabigla-bigla. Nakukuha ninyo? Yung dalawa na lang balas. We have to cultivate yung spiritual discernment. Si Iso could not seize you, but that the blessing. Nakita niya lang yung isang mangkok. Ito makapagsasatisfy. Hindi niya nakita yung mas matinding pagpapala. Sana baliktad tayo tuwing dadalo tayo ng church. Nakikita natin yung unahan na pagpapala, hindi lang yung pangkasalukuyan. Church, maniwala kayo sa hindi, mga kapatid. Ang Diyos kumikilos sa mga nagkakaisang anak niya. Merong mangyayari pag dumadalo ka ng church. Tingnan mo yan na may pananampalataya. Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Hebrews chapter 11 verse 1. Pananampalataya, mga bagay na patunay yan. Saan? Sa mga hindi natin nakikita. Naniniwala kang may Diyos. Naniniwala kang kaya ng Diyos lahat gawin ng bagay sa mundong ito. Faith sees beyond visible things. Higit dapat yan na nakikita po natin. Dating nung araw, may magandang bagay sa akin. Pagdating nung araw, ira-rapture kami ng Lord. Mag-pray ka rin, Lord, bigyan mo po akong bayat lupa. Hindi naman masama yun. Maganda nga yun, mga kapatid. Lord, gusto ko po ng tahanan na ganito. Lord, nakikita ko asawa ko, gagaling din to pagdating nung araw. See? Hindi natin alam eh. Basta mahalaga doon, mga kapatid, lagi nating bilang Kristiyano, mabuhay tayo, nagtitiwala lagi sa ating Panginoon. And the last one, ayun na, we have to guard also our spiritual against spiritual apathy. Okay? Babantayan mo lagi yan. See? Yung mga desire natin, yung mga feelings natin, pamamaya, diretso ka na sa kung saan. Bantayan mo rin yan. Check mo, ano ba yung dinidesire ko na, ano na ba yung gusto ko. See, the greatest tragedy was not that Iso was hungry. The greatest tragedy was that he did not care about God's promise. Hindi naman problema sa Lord yung trabaho. Binigyan ka ng trabaho. Baka hindi mo nakikita, mga kapatid, na ang Diyos nagbigay niyan. Mas may higit pa dyan na dapat nating makita sa buhay na ito. Church, tandaan nyo lagi. Ito yung pamagat natin, huwag mong ipagpalit ang iyong pagkapangalan, ang iyong pagiging Kristiyano. Huwag mong ipagpalit ang pagiging anak ng Diyos mo. Huwag. Time will come, mga kapatid. Time will come, makikita mo lahat at magpapasalamat ka talaga sa Diyos sa mga pagsubok na binigay sa iyo ng Panginoon. Kaya tayo bilang mga Kristiyano,
Kung napicturean nyo yun, o kaya nakita ninyo, pwede ko naman i-ano yung PowerPoint. Kung gusto nyo lang mangingi, tapos i-review ninyo. Para kung naka-estudyante, ha. Sir, PowerPoint. Ipo-post naman po yan sa Facebook natin at saka sa YouTube. Pwede nyo balik-balikan. Pag nalulungkot ka, o kaya gusto mo kumain ng kamote, manood ka. Mapalakas tayo. Mapalakas tayo lagi at magpalakasan tayo sa huling mga araw na ito. See? Walang nag-i-amen. So, paano tayo matatapos niyan? Gusto niyo na matapos? O yung mga nag-amen, tumayo na. Yung hindi nag-amen, huwag yung tatayo. Uulitin yung tanong. Gusto niyo na matapos? Seriously, mga kapatid, na serious note, lagi po natin tandaan. Maraming offer sa atin ng kaaway. Tandaan niyo yun, ha? Maraming ipang babangga sa atin ng kaaway. Para lang makuha ang alin? Yung pinakamahalagang binigay ng Diyos sa atin. At ang pinakamabigat na laban, yung sa panahon ng iyong pangangailangan, kagaya ni Iso. Saan siya nadali ng kaaway? Kasi sa meron siyang pinakamatinding kailangan. Gutom na gutom si Iso. Church, hindi malayong mangyari sa atin ito. Hindi malayo. Yung tipo na talagang mabigat ang iyong pangangailangan. And the time will come, diyan dadating yung pinakamabigat na hamon. Pinakamabigat na labanan. Kaya tayo bilang mga Kristiyano, sana bumalik ang istorya ni Jacob at saka ni Iso sa atin. Na maging tanda po ito sa ating lahat, hamon sa ating lahat, na kahit anong mangyari, huwag mo ipagpalit ang pagiging Kristiyano, ang kaligtasan mo, ang church, ang ministry. Huwag kayong give up, mga kapatid. Tandaan niyo po ito. Malapit na babalik ang Diyos. Nag-aaral ka, go on. Mag-aral ka bilang isang Kristiyanong kabataan. Nagtatrabaho ka, magtrabaho ka bilang isang Kristiyano na worker. Ninegosyo ka, magnegosyo ka bilang isang Kristiyano. Gawin niyo to lahat, mga kapatid, na nag-aantay tayong lahat sa ating Panginoon. Huwag niyong ipagpalit ang inyong kaligtasan. Mahalin natin ang Diyos sa ating paglilingkod. Shall we all bow down for a while and let us pray? Salamat po, Diyos. Pinupuri ka po namin sa umagang ito. Thank you, Lord, for your words. It's such a great blessing for us to hear once again, Lord, the spiritual things, your word, oh God. Thank you so much that you talk to your people, talk to your servants. Itong mga mensaheng ito ay maging hamon, paalala, motibasyon sa amin na walang mas tatapat o mas hahalaga sa mga binigay niyo po sa amin, especially the birthright, Lord, the salvation that we are born again, Panginoon, born again Christian, water baptized in the name of the Lord Jesus Christ and filled with the Holy Spirit. Kaya salamat po sa iyo, Lord. I pray your people, Lord. Sino man yung mga nanghina, sino man yung mga nakaranas ng ganitong bagay, dalangin ko, Panginoon, na makabalik po sila. In Jesus' name. I'm calling kung sino yung gustong magpa-pray sa harap, may mga pinagdadaanan, you can kneel down, bow down. Pwede po. Dito, maganda lumalapit sa altar, manalangin kayo, para makuha ulit tayo na pangalabas natin sa aming Panginoon. Mabigat ang labanan sa last days, mga kapatid. Naniwala kayo. Kahit ang pagpapalat gagamitin ng kaaway para matanggal ka na sa kaligtasan. Si Iso, ang binigay sa kanyang matinding hapon, blessing yun. Matinding. Kahit yung mga kapatid, doon siya nadali. Kahit ano gagawin ng kaaway, mapaklas ka lang. Kahit na magpalahin ka ng kaaway, mapaklas ka lang. Sana hindi natin pagpalit ng mahalagang bagay na binigay ng Diyos sa atin. Hallelujah.
kami magmamahal sa iyo. O Diyos, habang buhay ka, mamahalin, papupurihan at sasabahin, anong pagsubok man sa aking dumating. Diyos, ika'y we acknowledge the presence po ng ating bisita, si Sister Amalia Costa. Tayo po kayo para makakulaan ng mga Diyos. So, at ako sa Christian National Philippines. Siya po ay invited ni Sister Jackie. Yan. Thank you po. Welcome po sa ating church. And again, for our announcements, worship service po natin 8 o'clock. So next week po, pag nakita-kita po tayo, ay buwan na ng Hunyo. Napakabilis. So June na po, makangalahatin talaga tayo sa taong 2026. Kaya patuloy po tayong manatili sa lilim ng ating Panginoon. That's 8 o'clock. Wednesday po, Bible study po natin or midweek service ng 7 o'clock. At ang ating prayer meeting po ay 7 din ng Friday naman po yan. For those who have prayer requests, marami na pong tinugon ng Panginoon sa panalangin. Amen? Amen? At kung meron po kayong mga answered prayers, ipagpasalamat po natin yan sabay-sabay, sama-sama sa ating Panginoon. Further announcement, mamaya po meron po tayong discipleship. So yun po yung ating chapter test, Life of Christ, mamaya po 1:30 to 3:30 p.m. Provided na maganda po ang panahon, susundan po yan ng community mapping ng Alternative Learning System or ALS. Mamaya po yan. So kung meron po kayong mga kakilala na gusto pong makatapos ng pag-aaral, libre po ito, elementarya, para sa mga 15 years old pataas, yung mga out-of-school adult na 25 pataas, sa mga gusto makatapos ng elementary high school, junior high school po ang ating kinikater or grade 10. Kayo po ay lumapit po mag-approach kay Sister Mariel para po makapagpalista po kung sino po yung inyong makakakilala. Pwede po kayo, marami po tayong ALS graduates na dito mga kapatid. Wala pong binipiling edad, basta gustong makatapos, gustong matuto, kayo po ay welcome na welcome. Baka po meron kayong kakilala, kamag-anak, mga anak, o kahit mga magulang na gusto pong mag-aral, ito na po ang sagot sa pinapangarap ninyong diploma. So, approach lang po si Ma'am Mariel so we can accommodate you at mabigay niya sa inyo mga requirements na kailangan ninyo for your enrollment. So, ongoing na po yung ating klase. Okay, lahat ng youth magsabing praise the Lord.
At sa mga nakikiyot din, meron po kayong camp. Ang camp po ninyo ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Yan po ay 2 days and 1 night na. Pinamagatan po yan Submerge, Deep Dive, Grow Strong, Live Fully. Kailan po yan? Sa June 12 and 13. Sa susunod po na Friday and Saturday. Sa Paradise Resort po ang inyong day 1. Dito lamang po yan sa San Jose del Monte, Bulacan. Para namang ang layo. At day 2 po sa CLM po. Okay, so marami po silang activities na prepare para sa inyo ang ating youth council para po tayo ay mag-submerge, talagang malubog sa presensya ng ating Panginoon. And with that, meron pong ipinamamanhik ang ating pong youth council sa North Caloocan po, ang ating youth leader. Meron pong isasend sa ating mga GC na solicitation letter. Ito po ay kung paano po natin sinuportahan yung mga nakaraang gawain po ng Panginoon. Suportahan po din natin ang youth camp kasi po magandang experience po ito para sa mga suporta po natin sa mga kabataan na dadalo po ng ating Youth Camp 2026. Susuporta po ba tayo mga kapatid? Ay, ulitin ko. Susuporta po ba tayo? Amen. So sa solicitation letter po nila na ipapadala sa ating mga GCs, ay nandun din po ang mode or kung paano nyo po maibibigay ang inyong mga tulong pinansyal o suporta po. So malaki po ang magagawa niyan for their transpo, for their food, and for the activities. Nakalaki po noong 2 days, 1 night na youth camp. Okay? So antabayanan nyo lamang po sa ating GC. We will send that later. So wala na po tayong announcement. Tayo po ay magsitayo. Prepare po natin ang ating mga ikapu-alay. Huwag niyo po kalimutan ilagay sa inyong mga envelope ang inyong mga pangalan. Sige po. Sa mga gusto pong magpagawa ng red envelopes to pledge their commitment in tithes and offering, approach lang po si Sister Marisa. Siya po yung may hawak ng ating basket para po magawa kayo ng red envelopes para sa ating TOP. Kung tapos na po, bago tayo manalangin, sa lahat po ng tatay, may panawagan po ang inyong Pangulo, wow, President Mar, si Brother Mar, may palakpak. May fans club. Mayroon po kayong pag-uusap-usapan na mahalagang importanteng bagay pagkatapos po ng service. Ang area nyo po ay dito na lamang po sa may whiteboard. So again, sa mga tatay po, mga haligi ng tahanan, wala pong uuwi. Kayo po ay mag-uusap po. Harangin yan. Kayo po ay mag-uusap po pagkatapos po ng ating gawain. Amen? Tatay yun eh. Amen? Ayun, lalaki. Sige po tayo ay manalangin. Purihin natin ang Panginoon sa ating pagtatapos. Dakilat mapagpalang Diyos, kataas-taasan naming Ama. Maraming salamat, Panginoon, sa piging na amin pong narating sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, na naranasan namin na inyong presensya sa pasimula, sa awitan, sa mga salita pong aming napakinggan ay naramdaman namin ang kalakasan, pagpapaalala na nagmumula po sa inyo. Thank you, Lord, for first and foremost, Lord, for the privilege, for giving us our birthright. Kami po, Panginoon, ay binigyan mo na maraming bagay na hindi po kami worthy, pero hindi niyo po kami pinabayaan, Panginoon. Marami po kaming tinatangkilik, marami po kami, Panginoon, inaasam na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Kaya, Panginoon, nawa ang mga bagay na ito ay hindi maging hadlang sa amin pong pakikipag-ugnayan sa inyo. Dalhin niyo po kami ng mas malalim, Panginoon, at makita namin, Lord, maitawid namin ang aming mga paningin higit sa isang mangkok, Panginoon, ng sabaw. Ano man ang simbolo nito, Panginoon, sa aming mga buhay. Mawa, Panginoon, tulungan niyo, Lord, kami na imaitawid ang aming paningin, Panginoon, beyond these things, Panginoon. Kayo po ang magbukas ng aming pananampalataya. Kayo po ang magpatibay sa amin. Na anuman, Panginoon, ang alok ng mundong ito, hindi namin maipagpalit ang aming kaligtasan, Panginoon. We may have everything in this life,
Pero makakamtan lang namin ang lahat, O Diyos, kung nasa amin ang tunay na kayamanan at walang iba, kundi kayo po yun, Panginoon. Kung kang ang aming pakiramdam, kulang ang aming buhay, Panginoon, kung wala po kami sa inyo. Kaya po kami nagsusumamo, Panginoon, na ang mga salitang aming napakinggan ay talagang itanim niyo po sa aming mga puso. Palaguin niyo ito, Panginoon, at maipaalala sa amin na ang tatag, Panginoon, ng aming buhay at pananampalataya ay nakasandal lamang sa inyo. Ikaw na nagbibigay ng pagpapala at hindi lamang sa pagpapala, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, sa mga ikapu at alay na amin pong nalikom, kayo po ang siyang magpala sa lahat ng bulsa, sa lahat, Panginoon, ng kamay, sa lahat, Lord, ng resources, Panginoon, na meron ng bawat kapatirang naririto na nag-aabot, sumusuporta at nagmamahal sa inyong gawain. Kayo po ang nakababatid ng kanilang mga pusong bukas, ng kanilang mga palad na bukas, Panginoon, para makasuporta at bumuhat sa church na ito, Panginoon. Bless this church, Lord, abundantly beyond what we could ask or think. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang ito. Kayo po, Panginoon, ang magbigay ng daan sa lahat, Panginoon, ang nangangailangan sa gamutan, sa lahat, Panginoon, ang nangangailangan sa pag-aaral, sa lahat po na may pangangailangan, Panginoon, sa kanilang mga pangarap. Kayo po ang magbigay ng daan. At ang daan na ito, Panginoon, ay magturo sa bawat isa sa amin patungo sa inyo at hindi, Lord, palayo sa iglesia mo, Panginoon. Sa aming pag-uwi, hinihiling po namin na inyong pagsamang patuloy, ang pag-iingat sa amin sa kabila ng hindi maganda pa iba-ibang panahon, Panginoon. Sa mga sakit, kayo po ang maglayo sa amin sa mga kapahamakan. Kayo po ang mag-adjust sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, O Diyos, na sa buong isang linggong ito ay magningning ang inyong mga anak sa kung saan mo man kami isend, Panginoon. Taglay po namin ang kapayapaan, ang iyong pag-ibig at liwanag na nagmumula sa inyo. Ang lahat ng ito ay sama-sama po namin pinapanalangin at ang pangako, Panginoon, na kami mananatili sa inyong presensya, sa inyong pag-ibig. This all we ask, in Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. God bless mga kapatid. Tulong lang po tayo mag-stock ng upuan. Ingat po kayo sa pag-uwi. Again, Disipulos, may exam tayo sa mga tatay. Proceed po kayo sa whiteboard para makausap po kayo ni Brother Mar. Thank you po.